Congress. We are, again, very privileged to have with us today a leader who will undoubtedly enrich our discussions and make this event even more meaningful. So please, join me in welcoming the Honorable Senator Francis Kiko Pangilinan. Thank you very much for that kind introduction. To Dr. Renato Carlos Ermita Jr., our President of the National University, Mr. Jordan Tan, Business Development Manager, Manila Bulletin, my Sharon's good friend and my good friend too, Mr. Philip Kunyeng, Sustainability Forum Co-Project Head. I think Philip met Sharon first before we met. No? So mas mahaba ang panahon ng pagkakaibigan nila ni Mrs. And to everyone, students, faculty, magandang umaga po sa kanilang lahat. I'd like to apologize for the mix-up in the schedule. There was I just came from the necrological services for the late Senate President Johnny Enrile. We call him Manong Johnny. And I'm very happy to be back in this same hall. I was here before the elections, and now I'm back elected. Despite what many described as a lost cause, a mission impossible, we won against all odds, and I'd like to think the victory is because there is a significant segment of our voters who want change, genuine change. And many young people voted for us. So kayo yun. Maraming salamat sa Gen Z. Mabuhay kayo. And again, magandang umaga to the students, faculty, and the loudest cheering squad in the UAAP. I used to be a varsity volleyball player for the UP Maroons. Yes, in my first, second, and third year college. So malapit sa aking puso ang UAAP competition. Pero wala pa kaming cheering competition nun. At iba pa ang volleyball nun. Maabot ng 5 oras. Iba pa yung rules. Wala pang libero. May side out pa. Hindi nyo na alam yun. Pero minsan mag-uumpisa kami ng alas 10 ng umaga. Alas 2 ng hapon, naglalaro pa kami. But anyway, thank you very much for having me. Empowering the next generation. Yan ang tema ng Sustainability Forum 2025 ng Manila Bulletin. Ang una kong punto, corruption is unsustainable. Pinakamalaking threat, isa sa pinakamalaking threat sa ating kinabukasan, mas malaki kaysa sa traffic, bigger than the price of milk tea, bigger even than that one professor ninyo na kuripot sa mga grades. Sabi nga, ultimate budget vampire ang corruption. Sumisipsip ng pondo, lakas at pag-asa. Kung maalala ng ilan, kung walang corrupt, walang mahirap. Walang illegal logging. Walang indiscriminate mining. Walang toxic fertilizers and pesticides. Walang smuggling ng contaminated, unhealthy food from China. Walang baha. Taon-taon, up to 1.4 trillion pesos ang nahuhuthot ng katiwalian sa Pilipinas. Pera dapat yan para ipatayo ang mga silid-aralan,
mga ospital para sa ating mga komunidad, patubig sa sakahan, at mga gumaganang flood control system para hindi tayo laging lubog sa baha. Sa loob lamang ng 2 taon, at least 119 billion pesos ang nawala sa kurakot sa flood control. Hindi ito simpleng tulo, ika nga, buhos ang tawag dito. Sa buong mundo, sinasabi ng UN na kung hindi matutupad ang SDG 16 o Sustainable Development Goal para sa malakas at walang katiwalian ng mga institusyon, bigo ang lahat ng iba pang SDG. Walang clean energy, walang regenerative agriculture, walang climate change strategy, walang kinabukasan. Kaya totoo, hindi lamang immoral ang katiwalian, kontra kinabukasan, kontra kabataan. Pero sa totoo lang, sa kabataan din tayo kumukuha ng inspirasyon. Matapang kayo, values-driven, naghahanap ng mananagot, 10 kilometro pa ang layo, amoy na ninyo ang greenwashing, ika nga, ang corruption. Kayo, kabataan, ang henerasyon na humihingi ng mga transparent na brand, bumibili ng sustainable at ethical na mga produkto, sumusuporta sa mga lokal at maliliit na mamumuhunan, mga magsasaka, binabawasan ang basura sa pagkain at fashion, at ginagamit ang inyong mga platforms upang pakilusin ang mga kaibigan, kaklase, at maging ang mga korporasyon. Naalala ko nung nakarang halalan ang kwento ng isang nanay, naglista yung kanyang anak ng mga dapat iboto. Anak na ang nagsasabi sa tatay at nanay sinong iboboto. At source of pride para sa NU at sa buong Pilipinas. Ngayon na ang SM family. Bahagi kayo sa NU ng isang kumpanyang kinikilala rin bilang isang pambansang leader sa sustainability, sa teorya, at sa kasanayan. In theory nga and in practice. Mahigit kalahati ng kuryenteng ginagamit sa mga SM mall ay galing sa renewable energy. May mga solar panel sa halos 50 SM malls. Patunay na hindi lang posible ang clean energy kung hindi scalable din ito, pangmalakihan. Nagre-recycle ang SM ng mahigit 1 bilyong galon ng tubig bawat taon. Malapit na ring i-treat ang tubig ulan para mainom. Naalala ko, ako'y umuwi sa Antipolo, Lower Antipolo ang tawag doon, LA. Merong SM Masinag doon. Doon tumitigil yung LRT ngayon. Wala pang LRT noon. Pero ang naalala ko noon, bumabaha lagi sa lugar na yun. Pero nung pumasok ang SM Masinag, ang kanilang flood control, diversion, impoundment water sa ilalim ng Masinag SM, ngayon hindi na bumabaha doon sa kanto ng Masinag Marcos Highway dahil doon. And some SM properties meet the gold standards of LEED o ang Leadership in Energy and Environmental Design. Nandyan ang green roofs, motion sensor escalators, energy-efficient designs, recycled materials, natural lighting. Ano ang ibig sabihin nito? Ang negosyo, maaring kumikita at responsable. Maaring lumago at pinoprotektahan ang ating planeta. At kayong mga mag-aaral ng NU, bahagi ng sustainability legacy na ito. So claim it, ika nga, go NU Bulldogs. Ano't anuman, hindi kailangang maging isang bilyonaryong kumpanya para kumilos para sa planeta. Bilang mga mag-aaral, maaari kayong kumain ng lokal, seasonal, at sustainable
na pagkain. Suportahan ang mga kalapit na sakahan, maliliit na negosyo at pamilihan, at local brands. Maaari niyong bawasan ang bahaw at iba pang tira-tirang pagkain. Mag-order lamang kung ano ang maaaring ubusin, kainin, kahit hindi. Sabi nga nila, kainin ang mga kahit hindi makinis na prutas. In fact, kung sobrang kinis, baka tagtad yun ng pestisido. Alam ko yun dahil ako ay organic farmer. Pag kami mga konting butlig-butlig, ibig sabihin, hindi patay lahat ng mga peste. Meron pang nakakalusot. Organic yun. Mas masustansya. Maaari niyong suportahan ang mga community gardens at urban farms. Magtanim ng sariling mga halamang gamot. Or at least, ika nga, try. Plants are easier to maintain, ika nga, than your situationship. At nung ako'y bumaba sa pwesto after 12 years sa Senado, na-realize ko mas madaling kausap ang mga gulay at prutas at pati na rin ang mga hayop na baboy kaysa sa mga politiko. Hindi naman lahat. And for the very social Gen Zs, advocate, influence, mobilize, hindi ba? Gamitin ang TikTok at X, formerly Twitter, para magbahagi ng mga sustainability tip, ilantad ang greenwashing, ipromote ang mga eco-brand, suportahan ang maliliit na magsasaka at mangingisda, impluwensyahan ang mga talakayan at debate. Sa mga araw nito, itong mga nakaraang ilang linggo, marami ang nagtatanong, ano na ba ang nangyayari sa bansa? Marami ang naghahanap ng sagot sa mga katanungang ito. Kaya pag kayo ay nagsalita, nanindigan, kumilos, marami kayong maiimpluwensyahang hanggang ngayon ay nagtatanong at naghahanap ng direksyon. Kapangyarihan ang inyong mga plataporma bilang mga kabataan. Gamitin sa tama. Panghuli, hindi lang tungkol sa pagre-recycle o pag-turn off ng mga hindi ginagamit na ilaw ang sustainability. Tungkol din ito sa paglikha ng isang lipunang kung saan inaalagaan ang kinabukasan, hindi ninanakaw o ninanakawan. At ang katiwalian, babalik ako, sinisira nito ang lahat ng gustong itayong sustainable interventions. Ngunit kayo, mga kabataan, meron kayong lakas. Ika nga, kaming mga thunders, alas 9 pa lang inaantok na. Kayo kahit isang oras lang ang tulog, gising na gising pa rin. Pero wag masanay sa puyatan, ha? Hindi maganda yan. Pero you have boundless energy, inexhaustible creativity, lakas ng loob. Wala pa kayong interes na pinoprotektahan, ika nga. Hindi tulad kaming mga thunders, meron ng mga anak, meron ng mga pamilya. Kayo, wala kayong interes na pinoprotektahan. Kung hindi yung inyong kinabukasan. Lakas ng loob labanan ang pang-aabuso sa pwesto sa pamamagitan ng inyong mga values, mga choices, mga decisions sa pang-araw-araw na pagkilos. Hindi kayo naghihintay ng bukas. Binubuo nyo na ang hinaharap ngayon. Ngayong araw rin sa inyong mga silid-aralan, organisasyon, komunidad, sa inyong mga shopping choices, sa inyong mga scrolling choices, sa inyong pagiging active at sa inyong aktivismo. Kaya ang henerasyon na sa wakas ay hindi lang gagawing trending hashtag ang sustainability. Gagawin ninyo rin itong isang pamumuhay, isang sistema, isang kultura. I remember when I was still a student leader in the University of the Philippines,
president of the UP Student Council, there was another youth leader who spoke before one of our assemblies. His name was Leon Alejandro. He was former student council president of UP 3 years before me. And I remember at that time, it was in 1984, 1985, during the regime of the past, dictatorship, martial law. He said, and quoted Dante Alighieri in the Inferno, the novel. Dante Alighieri wrote that the hottest place in hell is reserved for those who, during times of moral crisis, choose to remain neutral. We are facing the largest corruption scandal in the country's history. We are in crisis. So I ask you, what are you doing? Ano ang ginagawa ninyo? Naway, maninindigan din kayo. Tataya din kayo. Kikilos din kayo. Makikibahagi din kayo. Para pagdating ng araw, lahat tayo huhusgahan ng kasaysayan. Meron tayong mas batang mga kapatid. Tayo'y mga ate at kuya. Tayo rin ay magiging magulang. Dadating ang panahon, tatanungin tayo ng ating mga anak, mga mas batang kapatid. Nung panahon ng pinakamalaking krisis sa politika dahil sa corruption. Ate, kuya, tatay, nanay, anong ginagawa mo? Palaisipan. Sana ang sagot ninyo, nung panahon na yun, tumindig kami. Tumaya kami. Naging matapang kami para doon sa mga natatakot. Nagsalita kami para doon sa mga walang boses. Tumaya kami at masasabi rin ninyo, kaya maganda na ang Pilipinas, ang patakbo ng Pilipinas ngayon. Dahil nung panahon ng krisis, kumilos kami. Magandang umaga sa kanilang lahat at maraming salamat. Thank you very much, Senator Kiko. Senator Kiko, if I could ask you please to stay on stage po. And then at this point, we would like to call on our Manila Bulletin executive team. So can we please welcome our head of branded content group, Ms. Irish Lorenzo, the Manila Bulletin Sustainability Events co-project lead, Mr. Philip Kuonying, brand and marketing manager, Mr. Leslie Araujo, and editor of Environment and Sustainability section, Ms. Len Amadora, to join Senator Kiko on stage for a quick photo op.